Here I come. Okay, pag-usapan natin ang mga electric vehicle o EV dito sa Pilipinas. Ano na nga ba ang mga bagong patakaran? Kailangan na ba ng lisensya? Yan ang mga sasagutin natin ngayon. Ito na ang tanong ng bayan. Kung may e-bike ka o kung nagbabalak kang bumili, malamang ito rin ang tanong mo. Kailangan na ba talaga ng lisensya para dyan? At alam nyo, hindi na to basta-basta lang. Isipin nyo, 556 na aksidente involving e-bikes at e-scooters. Sa Metro Manila pa lang yan noong 2023. Grabe, di ba? Kaya naman, kailangan na talagang umaksyon ang gobyerno. Sige, heto yung magiging takbo ng usapan natin. Unahin natin yung pinakamainit na tanong tungkol sa e-bike. Tapos, titingnan natin yung big picture or yung batas na e-vida. Sunod, yung mga bagong rules sa daan, paano ba magparehistro, at syempre, magkano ang aabutin. At panghuli, yung pinaka-importante sa lahat, yung responsibilidad mo bilang rider. Okay, bago tayo dumiretso sa mga bagong patakaran, napaka-importante na maintindihan muna natin bakit ba ito nangyayari ngayon. Kasi hindi ito biglaan lang. Bahagi ito ng isang mas malaki at pangmatagalang plano para sa bansa. At ito yun, ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Ito yung nagsisilbing roadmap o blueprint ng gobyerno para sa dahan-dahan paglipat ng buong Pilipinas patungo sa dekuryenteng transportasyon. At linawin natin, hindi lang ito tungkol sa mga e-bike ha. Ang layunin ng EVIDA ay mas malawak pa. Gusto nitong bawasan yung pag-asa natin sa imported na gasolina, isulong ang clean energy, at gawing mas kaakit-akit ang paggamit ng mga EV. In fact, inuutos pa nga nito na yung mga sasakyan ng gobyerno at ng malalaking kumpanya dapat mayroon ng bahagi na electric. At ito ang perfect na picture ng pangmatagalang pangarap na yan. Ang vision na balang araw, kalahati ng lahat ng sasakyan sa kalsada natin ay electric na. Malaking pangarap, pero yan ang direksyon na tinatahak natin. So mula sa malaking plano na yan, i-zoom in natin ngayon. Ano ang epekto nito sa iyo at sa sasakyan mo sa araw-araw? Ito na yung mga bagong batas sa kalsada na kailangan mong malaman. So, alin-aling e-vehicles nga ba ang kailangang irehistro sa LTO? Kung titingnan nyo itong table, simple lang ang sagot ng bagong LTO order. Kung gagamitin mo ang alinman sa mga yan sa mga pampublikong kalsada, kailangan niyang irehistro. Period. Mula sa pinakamabagal na e-bike hanggang sa mga e-trikes, lahat niyan sakop. Pero, may isang exception. Kung ang e-vehicle mo ay ginagamit mo lang sa loob ng private roads, halimbawa, sa loob-loob lang ng subdivision ninyo, hindi mo ito kailangang iparehistro sa LTO. Pero tandaan na, kailangan mo pa rin sundin ang mga patakaran ng inyong subdivision. At ito pa, isang malaking pagbabago, lalo na para sa mga taga Metro Manila. Ipinagbawal na ng MMDA ang mga e-bike at mga katulad nitong light vehicles sa mga pangunahing kalsada. Kasama dyan ang EDSA, Commonwealth, Roxas Boulevard at marami pang iba. So ingat po tayo dyan ha. At hindi biro ang parusa ha. Kapag nahuli kang lumabag, 2,500 agad yan. At kung nagmamaneho ka ng walang lisensya, mas mabigat. I-impound yung unit mo. Kaya wag na nating subukan, di ba? So paano nga ba ang proseso kung kailangan mo nang magparehistro? Ito, iisa-isahin natin ang mga hakbang. Una, kailangan mong i-collate o ipunin lahat ng requirements. Yung original sales invoice mo, Certificate of Stock Reported o CSR, makukuha mo to sa dealer mo. Tapos clearance mula sa PNPHG at syempre, insurance. Kapag kumpleto na yan, punta ka na sa pinakamalapit na LTO. Doon, ipacheck mo ang mga papeles mo. Magbabayad ka sa cashier at hihintayin mo na lang na ma-release ang iyong OR or CR. Okay, next question. Magkano ba ang aabutin nito? Pag-usapan natin yung mga bayarin at may good news din. May mga discount na kasama. Ang pinakamalaking bahagi ng babayaran mo sa rehistro ay itong tinatawag na Motor Vehicle Users Charge o MVUC. Pwede mo rin siyang tawaging Road Users Tax. Ang perang nakokolekta dito ay para sa maintenance ng ating mga kalsada.
At eto na yung good news. Bilang parte ng pagsulong sa clean energy, lahat ng battery-operated na EV ay may 30% discount sa MVUC. Kaya kung sa isang ordinaryong motorsiklo, 240 pesos ang babayaran mo. Sa EV mo, 168 pesos na lang. Mas mura, di ba? Para mas maengganyo tayong mag-shift to electric. Pero isang paalala, huwag kang magpapalit sa pagpaparehistro. Isang linggo pa lang na late, may multa na. Pag umabot ng isang buwan, 50% surcharge na yan sa MVUC mo. At pag inabot ng taon, naku, patong-patong na ang babayaran. At ang pinakamasakit, kung mahuli kang minamaneho yung unregistered vehicle mo, aabot ng hanggang 10,000 pesos ang multa. Sobrang laki nun. Okay, tapos na tayo sa mga papeles at bayarin. Pero ang pinakasentro ng lahat ng ito, higit pa sa rehistro, ay ang kaligtasan. Kaligtasan mo at ng lahat ng kasama mo sa daan. Kaya heto ang ilang mahahalagang paalala. Una, laging magsuot ng tamang helmet. Yung prescribed yung parang sa motor talaga. Pangalawa, sundin ng batas trapiko. Red light means stop. Bago umalis, i-check mo ang sasakyan mo. Baterya, preno, ilaw. Lalo na sa gabi, siguraduhin kitang-kita ka. At panghuli, iwasan muna ang distractions tulad ng pakikinig sa music para alerto ka sa paligid mo. Laging safety first. So, itong mga bagong patakaran na ito ang unang malaking hakbang. At ang iiwan nating tanong para sa lahat ay ito. Habang sumusulong ang Pilipinas sa pagiging electric, paano natin masisigurong balanse ang pag-unlad ng teknolohiya at ang kaligtasan ng bawat isa sa ating mga kalsada? Yan ang hamon na dapat nating pag-isipan. Here I come.